Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso. Araw po tayo ngayon ng Huwebes. Sa kalendaryo natin, tayo ngayon ay December 21. Pilipino. Ed Bansera po, live sa Palatuntunang Pulso ng Pilipino, palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Pilipino. Bukod po sa Facebook account ng MIB4, kami po inyo ring mapapanood sa YouTube channel. The same time ay live tayo at ganoon din ho, MIB4 sa YouTube. Pulso ng Pilipino, pulso ng Magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay dito ho sa ating palatuntunan, lalo ho sa mga live episode natin. Opo, ito pa rin. Kahit ito sinasabing magkakaroon tayo ng El Nino dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro, medyo makulimlim. At paminsan-minsan, nagkakaroon po ng pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na ho sa bandang hapon. Opo, mga kababayan. At doon ho sa mga, siyempre, nangangailangan ho ng ganitong uri ho ng panahon, lalo na ho yung mga magsasaka natin, malaking bagay po ito. Malaking bagay po ito para ho magkaroon ng patubig yung kanila. Lalo na ho yung may mga palayan. O lalo na ho yung may mga palayan na hindi naman gaanong nabibigyan ng sapat na tubig ho mula ho sa irrigation ng NIA o ng National Irrigation. Opo. Kaya nga ho, yung pong mga, pero yung pong nung isang araw, nagbigay ho ng statement ang Pangulo at minamadali po yung mga water sources facilities. Inatasan niya ho ang NIA, inatasan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na ayusin para ho mapaghandaan ito hong sinasabing malawakang tag-init sa kabuuan ng ating bansa. Kasi ayaw niya na magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig, partikular sa Metro Manila. Sapagkat ang Metro Manila talagang umaasa may mga lugar tayo na umaasa lang ang ating mga kababayan sa supply ng waterworks para ho magkatubig. Hindi katulad ho yan sa probinsya na marami ho ang pwedeng pagkunan ho ng tubig, lalo't dito sa Oriental Mindoro. May mga lugar ho tayo na may mga supply ng tubig, yun pong mga pabundok natin, mga pabukid natin, yung pong mga gumagamit ng pre-flow. Dito ho sa ating probinsya. Pero sa ibang probinsya ho, lalo na ho yung mga lugar na talaga namang hindi mapagkunan ng malinis sa supply ng tubig, problema po nila yan, mga kababayan. Problema nila yan. Kaya nga ho yung paghahanda ho ng national government sa kabuuan, lalo na ho yung mga magsasaka natin na umaasa lang sa mga irrigation supply, isa ho yan sa mga sinasabi ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ayusin, paghandaan para hindi kapusin ang supply. Ganun din ho, pinagsabihan din ho ng Pangulo na wala o dapat magkaroon din ng maayos na supply ng kuryente. Ng supply ng kuryente. Sapagkat sa panahon ng tag-init,
nakaakibat din dyan sa mga island province, oo, yung pong mga kakulangan ng supply ng kuryente. Opo. Kaya dito ho sa Oriental Mindoro, meron pa rin mga panaka-naka. Hindi naman ho malakihang brownout. Pero pag nag-brownout ho, talagang inaabot din ng isa o higit pa. O isa o hanggang mahigit pang isang oras yung pag-brownout. At may mga paliwanag ho dyan, ang kagawaran ho ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Oo. Bagaman na sinasabi na kulang pa rin sa supply dahil yung demand, o lalo ngayong December ho, ang supply ng kuryente ay malaki ho ang kinukonsumo ng ating mga kababayan. O dahil nga ho, siyempre, sa bawat bayan, sa bawat bahay na mayroon hong mga Christmas tree, mayroon po mga pailaw, ay dubli ho yan. Dubli ho ang demand ng supply ho ng kuryente. Kaya isa ho ito sa mga hamon pa rin sa pamunuan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative kung paano nila masusuplayan ng sapat ang ating mga kababayang consumers ho. Dahil hindi lang ho sa Kapitolyo may mga pailaw. Oo. Sa iba't ibang mga shopping malls, sa mga malls dito sa Oriental Mindoro, kaliwat kanan ho ang pailaw. Bawat barangay. Opo. Siyempre ho, yung supply ho ng kuryente, talaga hong magkukulang. Pero sabi nga po natin, yan pong mga bagay na yan ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang na pwede ho natin ikangay pagtiyagaan o kung sakasakali hong nagbabrown out o pagtsatsagaan muna ng ating mga kababayan yan. Doon po sa marunong magtiyaga. Pero doon ho sa hindi ho marunong magtiyaga, talaga naman hong mapapamura ho kayo. Maiinis ho kayo. Oo, dyan ho sa Ormeco. Hindi na ho bago sa atin yan. Hindi na ho bago sa atin yan. Ang balita natin, ang pamunuan pa rin ng Ormeco ay patuloy pong gumagawa mga kababayan ng mga bagay. Opo. Ng mga bagay ho para ho marisolba. Opo. Marisolba at mabigyan po tayo mga kababayan ng mahusay na supply ho ng kuryente. Kahit nga ho sinasabi na wala hong basta-basta mag-i-imbes ngayon. Yung binabanggit ko po, inayos ko lang ho yung ating monitor. Ang binabanggit ko po mga kababayan, yung pong yung pong sinasabi ko, yung pong may sinasabi kasi na mayroong kakulangan ng supply ng power, opo, dahil nga ho sa ilan nating mga independent power producer, opo, ay may mga problema pa ho sila dyan. Isa ho sa mga tinitingnan dyan, yung pong ang tawag doon, yung pong prangkisa ng Ormeco, kung hindi ako nagkakamali, mula ngayong 2024, parang 6 o 7 taon na lang, mag-i-expired na ho ang prangkisa ho nito. Opo. So, kailangan ho itong i-renew. Ang prangkisa ho, mga kababayan, ang gagaling ho yan sa Kongreso, opo, i-renew ho ito kapag may nag-renew ho, o kunyari na-renew another 50 years o ilang years ho ang Ormeco, yung pong mga investor para ho maglagay dito ho, mag-put up sila ng power source na siya hong pinagkukunan ng kuryente ho ng Ormeco, dadami. Dadami. Opo. So, pagdami ho niyan, paganda ho ng supply ho ng kuryente. At may mga ko naman ho sila dyan, may mga tinatawag silang long-term plan o kung paano ho ito gagawin. Opo. Marami hong balakin, may mga nais ho. Hindi lang ho si General
Manager Humphrey Dolor ang nangangarap na magkaroon ho ng sapat na supply ang Ormeco. Maging ang gobernador o ang ating congressman o lahat na kinatawan, o lahat ng mga elected official, public official, lahat tayo is nangangarap na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Dagan nga lang, hanggang ngayon, siyempre, marami pong mga kanyan, maraming samot-saring dapat gawin, ayusin, may mga kumukontra, may hindi. Opo. Kaya ko ho ito binabanggit, mga kababayan, sapagkat noong mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, halos sunod-sunod po yung brownout. Although may mga paliwanag ho sila rito, pero sabi ko nga, hindi centralized. Hindi centralized. Yung pong malalapit lamang sa kanila na mga radio station, yung mga media man na malalapit sa kanila, katunayan, binigyan nila ng mga awards, plaque of recognition, yun daw pong mga media na naging kabahagi po doon sa pagbibigay ng information dissemination sa kagawaran ho ng Ormeco. Kung may mga kasaban ho tayo sa broadcast media na doon sa isang group chat nila, dahil hindi naman ako kasali doon, may mga umaangal at hindi siguro naiintindihan o hindi nauunawaan or may pagkukulang doon sa nakaisip o doon sa nag-organize kung paano bibigyan ng pagkilala yung po mga media na tumutulong doon sa kanilang pagbibigay ng information dissemination. Ang nakikita ko dyan, may pagkukulang talaga. Unfairness, yung binigyan ng award, hindi natin sinisisi, hindi natin, mabuti nga may ganito hong uri ng pagkilala, pasasalamat ho doon sa mga media na binigyan ho ng award ng kagawaran ho ng Ormeco. Mabuti nga ho, mabuti nga ho. Kanya lang, siyempre may mga umaangal dyan. Ako, hindi ho ako umaangal. At sabi ko nga ho, nararapat lamang. Opo. Kanya lang, may pagkukulang. May pagkukulang ho. Oo. At alam kong ito'y makakarating sa pamunuan ng Ormeco kahit ito mapakinggan ni General Manager Humphrey Dolor o kaya nung mga kanila, yung kapwa nating media na binigyan ng award. Pasalamat ho kayo at binigyan ho kayo ng pagkilala. Opo. Kanya lang, ano yung category? Parang parang may kulang. May kulang. Oo. Kasi, pinili, yung binigyan nyo ng award ng media, yun lang kasi ang tinap nyo. O kunyari, may 10 kayong binigyan ng award, yun lang ang kinausap nyo. Nakipag-engage kayo doon, may bayad man yun o PR nyo hindi, nakipag-engage ang Ormeco na kayong 10, kunyari, kayong 10 ay tulungan nyo kami, regular namin kayong pabibigyan ng mga press release, i-announce nyo na pwedeng may money involved, pwedeng wala. Ito, binibigay natin ng puntos itong mga bagay na ito. Pwedeng may payment, kaya ako sinasabi ho mga kababayan, dati-rati ho, ay lahat na radio station, binabudgetan ho ito ng Ormeco para ho magkaroon ng tinatawag na black time. Black time. Pag sinabi ho kasing black time, bayad na palatuntunan, yung pong mga development, mga balakin ng Ormeco ho, is magkakaroon po ng airtime doon sa mga radio station. Maging sa online radio. Kasi may isang online radio dito sa atin, sa Calapan, na nagkaroon ho ng kontrata. Ito ho'y legal na usapan. Nagkaroon ho ng kontrata na nagbabayad ho ng airtime sa isang online radio. Ang pinupuntos ko ho rito, yung mga identified na tao nyo o partners nyo, yun lang din ang binigyan nyo ng award. Tama naman. Kasi yun ang, kumbaga, kinumission nyo, kinausap, hindi lang natin alam kung may bayad kayo o voluntary o partners, na yun ang partner nyo. Bilang pagkilala, pakonsuelo di bobo,
O pakonsuelo di bobo doon sa mga partner nyo, binigyan nyo ng certificate of recognition. Oo. Natural yun, natural. Natural. Oo. Pero, kung lahat, o kunyari, lahat, ang ginawa nyo, open sa lahat. Kaya nililinaw natin to eh. Kunyari, nagkaroon kayo ng announcement, lahat na media po ay ini-invite namin, para maging partners namin sa information dissemination. Lahat. Nagsumite, bawat radio station nagsumite ng representative na siya mismo ang kakatawan doon sa information dissemination na gusto ng Ormeco. So kunyari, okay na, nagkasundo na kayo, go na. Good for 1 year, good for 3 years, yung lahat na partner nyo sa media industry ay doon kayo pipili ng pwede nyong bigyan ng pakonsuelo di bobo po mga kababayan. Doon kayo pipili ng pwede nyong bigyan 3 o 4 ng tinatawag na pakonsuelo di bobo. Opo. Doon magiging credible, kapani-paniwala, yung award magaan sa puso ng sino man na binigyan at hindi nabigyan kasi hindi ako nag-import eh. Binigyan ako chance ng Ormeco na maging partner pero hindi ako nag-import. Yung gustong mangyari ng Ormeco base doon sa mutual o legal na arrangement partners, hindi ko na-meet yung criteria nila. Natural, hindi po ako bibigyan ng award. Pero kung ang binigyan nyo ng award, ay ito yung mga masakit man banggitin, pero ito talaga yung mga kinausap nyo lang o nakasundo kayo, kunyan ay 7, 7 lang ang binigyan nyo ng award, ay talaga naman yung hindi nyo binigyan ng award, ay magtatampo. Opo, magtatampo. Lalo't yung category nyo is sa media category. Kasi, kung 50 years in service, sa akin, sabi ko nga doon sa kausap ko, kung 50 years in service, mga kababayan, ay yung 50 years in service ng Ormeco, pagdating sa information dissemination, binigyan ho ng award, ito pong 4 o 5. Opo, at kasama po yung mga registration, kabalintuanan ho yun, mga kababayan. Kasi pwede kong banggitin dito, kung ang pinag-uusapan is long in service, mahabang serbisyo, kaya nagbigay sila ng award sa mga media, pakonsuelo di bobo, hindi pa hindi pa yung radio station dyan sa Bako. Hindi pa itong radio station dito ho sa Calapan. Banggitin na natin. Hindi pa ho yung Kalahi. Hindi pa yung radyo natin na yan, kung aling radyo natin yan. At hindi pa yung ERFM na yan, mga kababayan kong Pilipino. Ang bibigyan dyan ng award, number 1, yan pong DWOM-FM, mga kababayan kong Pilipino. Kung 50 years in service. Opo. Tapos, may isang radyo natin, na sunod doon sa OM na naging partner nila sa information dissemination. Opo. Bago pa yung Kalahi, bago pa yung ERFM na yan, bago pa yung dalawang radio station muna ang bibigyan nila. Bakit kamo? Yan ang matagal nang ginagamit ng kooperatiba para magkaroon ng information dissemination. Ngayon, anong tanong? Black time ba yung binabanggit ko? Nagbabayad ho ang Ormeco sa DWOM FM noon pa. At doon sa isang himpilan ng radyo natin, more than 15 years. Kaya kung yun ang pagbabasihan, yun muna ang magkakaroon ng award kung by radio station. Kung by tao naman, yun ang sinasabi ko, may pagkukulang. Kaya mayroong nagtatanong, may pagkukulang. Kasi kung inopen nyo sa lahat, nakapartner nyo, kunyan ay binding media, inopen nyo, may nag-offer kunyari, may kumagat doon sa gusto nyong mangyari sa maging partner nyo. May kumagat kunyari na 15. Yun ang regular nyong partner. May payment man yan o wala, yun ang partner nyo. Sa 15 yun, doon kayo naghanap ng 3 o 4 o 5. Na pinakang the best at talagang tumulong sa inyo na walang halong kung anuman ay binigyan yun ng award, wala pong magtataas ng kilay, mga kababayan kong Pilipino. Yung kagustuhan, ako naman,
wala akong nakikitang yung kagustuhan ng Ormeco para doon sa mga medyang binigyan, effort nila, maganda. Kanya lang na-mislooking nila to eh. Hindi nila to masyadong nakita. Hindi nila to masyadong nakita. Dapat ganun sana. Anyway, siguro sa mga susunod, pwede nyong gamitin yung opinion ko. Yung opinion ko rin sinasabi ko, maririnig po ninyo to. Pwede po ninyong gamitin yung opinion ko. Sa susunod, ganun ho ang gawin nyo. Para yung mga kaibigan nyo, dahil halos lahat naman na media man dito is kaibigan ho ng Ormeco. Lalo na ho ni General Manager Humphrey Dolor. Kahit kaibigan niya ito lahat, may tinatangi naman yan. May pinipili talaga. Oo. Hindi naman lahat na media man, kahit kaibigan niya, is magiging partner niya. Ang magdedetermine kung sino mga media ang gusto nyo is kayo po mga kababayan, hindi kami. Hindi kami kayo. Ngayon, i-welcome nyo lahat. May sinasabi kasi na lahat naman kayo, welcome sa opisina. Oo. Tama naman po yun. Oo. Lahat ho kayo, anytime pwede kayo mag-interview. So, media friendly kami. Yun ho ay sinasabi lang ninyo in public. Pero alam mo naman yan, deep inside, alam naman yan, nung mga media man, kung kayo in or out, ay ka nga, in or out. Ramdam naman yan. Parang mga politiko rin yan ho. Sabi ko nga, itong binabanggit ko ho, pasintabi dahil mga kaibigan ho natin yan. At alam naman ho nila ito. Maging itong mga politiko. May mga politika dyan na, siyempre, mapipili mo lang sa daliri mo kung yung mga personal hong pag-uugali ho ng politiko. Yung minsan kasi, yung personal na pag-uugali ng politiko, nangyayari lang yan kapag eleksyon. May bait-baitan. Bait-baitan. Pero hindi ko naman masisisi kasi may mga media man din, na may kawalangyaan. Hindi naman ho natin, ayaw kong magmalinis ho sa institusyon na kinaaniban ko. Kasi naalala ko lang, may nakausap tayo isang magaling na tao. Nanilbihan ho sa Malacanang, nanilbihan ho sa iba't ibang departamento ho ng Pilipinas. Opo. Magaganda ho ang ginawa nito. Mahusay. Awarded ho ito. Mahusay, respetado. Kanya lang nung kausap ko ho, may lihim palang galit sa media. May lihim siyang galit sa media. At ang kanyang mga dilema, ang dami na raw niyang accomplishment sa Malacanang, sa PPA, sa NAIA, at siya'y taga Mindoro. Wala man lamang daw media practitioners sa Mindoro na isulat siya at pasalamatan at ikangay may halong pagpupuri. Yun ang dilema niya sa yun ang hinanakit niya sa media dito ho sa hindi lang pati Oriental Mindoro. Hindi, sabi niya mga media. May mahanghang pa nga siyang binabanggit parang nag-PPP pa siya Sabi niya, PPP nyo. Kayo. Oo. Ako. Hindi nyo binabanatan yung mga korap sa gobyerno. Kayo ay kapag nabigyan ng pera, saka lang kayo pupuri. Ganun ang dilema niya sa ako mismo lihitimong Mindoreño. Ang ganda ng ginawa ko dyan sa ganito, sa ganyan-ganyan. May pumuri ba sa inyo? Sa akin? Yun ang dilema niya ho mga kababayan. Tampong-tampo, galit na galit ho sa institution ho, sa industriya ho ng media. Oo nga naman. Siyempre, ako ho'y nakikinig lamang dahil damdamin niya yun. Pero sinabi ko sa kanya harap-harapan,
yung institution hong binabanggit nyo, yung kinainiban ko, kung kayo ho'y may dilema, kayo ho ay mayroon hong kangay tampo o galit, ginagalang at narespeto ko ho yan. Marahil tama ho kayo, pero wag nyo akong tukuyin yung pagkatao ko. Dahil mula nung ako'y naging broadcaster, wala akong politikong binakalan sa likod at hiningaan ng pera kapalit ho ng pupurihin siya o kapalit ho ng babanatan ko yung kalaban niya sa politika. At nag-offer pa ho yung mama. Ang sabi niya, sige, banatan mo ng balatan yung mga politikong yan, lalo't din dito sa Oriental Mindoro. So, suportahan kita. Bibigyan kita ng suporta. Pag ganyan ho ang narinig mo, bigyan kita ng suporta sa akin hong pagtaya, bibigyan ako ng pera, banatan ko lang daw ng banatan yung mga politiko. Harap-harapan ho, harap-harapan. Kaharap yung kanyang mga professional na consultant, ay sinabi ko, pag tinanggap ko ho yung offer nyo, di wala akong pagkakaiba doon sa mga sinasabi nyo mong medyang bayaran. Ang binabanggit ko ho rito, mga kababayan kong Pilipino, yung kredibilidad pa rin ng mga mamamahayag sa Oriental Mindoro. Kung mayroon mang isa o dalawa na katulad ng tinutukoy nung mamang binabanggit ko, sila ho yun. Huwag niyong dungisan din ang pangalan ng media industry, lalo't hindi kayo at hindi sila yung tinutukoy yung broadcaster. Hindi ko sinasabing walang ganong media man. Mayroon ho. May mga media man po na ECDC, attack and collect, defense and collect. Pero sana linawin to. Kasi may mga, kaya ko to binabanggit, malinaw ang konsensya natin. Malinaw ang malinis ang konsensya natin. Kung sinong politiko ang magsasabi rin na si Edman Sera ay tumanggap ng pera, kapalit ng attack and collect, defense and collect. Hindi na ninyo ako maririnig dito sa palatuntunan ito. Maliban lang kung may kontrata kayo. Bumili kayo ng airtime sa amin. Kunyari, bumili kayo ng airtime dito. Meron kayong propagandista, naririnig nyo. Natural lang yun kasi part of business yan. Hindi lang sa himpilang ito. Sa ibang himpilan ng radyo, kahit sa mga television, yung mga tinatawag na paid program, nangyayari ho yun. Pero kung ako mismo, ay mayroon pa nga dyan politiko na may utang nung ako'y nasa kabilang himpilan. May utang ho, more than million. Hindi na ho nagbayad sa akin. Pero hindi ko ho ina-attack ito. Nag-issue ho ito ng 2 magkakasunod na cheque sa opisina ko. Ay nagsipagtalbugan. Opo. So, binabanggit ko lang ho ito. Hindi ko man tukuyin kung anong pangalan ho ng taong yon. Pero, natural, ididipinsa natin yung ating nararamdaman. Opo. Kaya, balik tayo dyan sa Ormeco ho. Kaya ko ito binabanggit, itong sistemang ito. Kasi kung kinomission nyo, ay yung pong, kunyari, yung 6 o ilang media ba yun? Na binigay nyo ng award. Banggitin na natin kung sino yung mga medyang binigyan ng award. Opo. Si Gina Makuha ho, ang information officer ng information officer ng Municipal Government of Baco, Oriental Mindoro. Isa ho yan sa nabigyan ng award. Si Niljan Ferrer ho, mga kababayan, ay hindi ko alam kung anong outlet nito. Si Kabisi ng Balitang Mindoro. And then, sino pa? Si Gister Medrano ho, ang dati ho nasa Kalahi FM. Opo. Parang 4 o 5. So, sabi ko nga, deserve nila na mabigyan ng award kasi nagtrabaho nga naman. Pero yung sistema, ilan ba kayo na partner ng Ormeco na hindi? Kasi katulad dito sa MIB4, paano kami magbibigay ng information dissemination katulad nung ginagawa nung 4 yung binigyan ng award na hindi naman ninyo kami nire-recognize. Hindi naman kayo nagbibigay dito ng mga press releases. Yung mga kwanyo hindi kayo. Bakit? Dahil, di ba, may kadahilanan yan. Marahil tampo kayo dito sa himpilang ito dahil nung mga araw nababanatan kayo. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Pero kung in-invite nyo kami,
binanggit nyo sa amin, baka naman pwede kayo magpadala ng isang representative para matulungan nyo kami. Kung kami ay umayaw, tapos nagkaroon ng award yung mga gusto, iyon. Ay hindi naman kami umayaw eh. Kayo naman ang aayaw sa amin. Kaya yung pagbigay ng award, may kulang. May kulang. Sa akin, ako mismo, harap-harapan, sabihin ko sa inyo, ang idea ko ay ito. May opinion doon sa award nyo, may kulang kayo. Oo. Kung ayaw nyo ng may gap, may katampuhan. Pero ako hindi nagtatampo sa inyo. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang yung sistema. Oo. May kulang ho mga kababayan kong Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Tuloy-tuloy ho tayo sa palatuntunang inyong pinapanood, palatuntunang inyong pinakikinggan, palatuntunang Pulso ng Pilipino. Noon ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Sa YouTube, sa Facebook, kami po inyong napapanood. Kung hindi man ho live, ay recorded, uploaded na programa ho ang inyong mapapanood. Ito ho yung palatuntunan na balanse. Sa lagi kong sinasabi, balancing pamamahayag. Walang below the belt at walang inuupakan ho dito na walang katotohanan. Opo. Kaya kami ho'y friendly ho ang aming palatuntunan. Totoo lang, makatotohanan. At kaya kita nyo naman, siyempre, yung pong kliyente, yung pong nagbabayad din sa amin ng airtime, pinoproteksyonan din ho namin. Sa paano po namin pinoprotektahan yan? Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng sapat na oras. Sapat na oras, sapat na panahon. Hindi ho kayo logi. Hindi ho kayo logi dito sa aming palatuntunan sapagkat meron pong mga himpilan ng radyo, katulad na lamang isang malaking halimbawa. Ano ho ang nag-trigger kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit ho pinag-initan ang ABS-CBN? Alam na niya na mayroon hong mga foul, ito hong prangkisa ho ng ABS. Kanya lang na-trigger siya dahil election time, sabi niya, ayon sa kanya, nagbayad siya ng milyon sa naturang channel, ay hindi naman ilalabas sa ere yung kanyang political advertisement, political campaign advertisement. So yun. Kaya ako sinasabi na dito fair kami. Kapag nagbayad ho kayo ng airtime nyo, ay siksik-liglig ho ang airtime na ibibigay ho namin sa inyo. Ng Pilipino. So yun pong binabanggit ko isang halimbawa. Kasi ngayon, marami namang pinag-iinitan ng kasalukuyang pamahalaan ng mga media outlet. Katulad na lamang itong SMNI. Opo, kita nyo ho sa Kongreso. Kita ho ninyo, maya-maya, nasa Senado na ho ari. Isa ho sa mga gustong mangyari ho ng Kongreso, is tanggalan ho ng prangkisa ito hong television station. At may mga nakikita ho silang ikangay hindi tama na pagsunod ho sa guidelines ho ng National Telecommunication Commission at saka ho sa Kongreso. So ngayon, sabi nga nung mga komentarista, kung ang SMNI ay tatanggalan ng prangkisa, sa mata ng madla ay ang dahilan kung bakit ho gustong tanggalan ng prangkisa. Dahil ho dun sa banat nung dalawa nilang broadcaster, dalawa nilang commentator, sabi nga nila, mawawala na ng media outlet sa bansang Pilipinas. Kung yan ho ang magiging dahilan. Kung kayo ho ay bumabanat, nagtatanong sa pamahalaan, sa national government, sa local government, o ilan pang ahensya ng gobyerno na maaring nag-aabuso bilang media practitioners, kailangan nating medyo aalamin ang mga bagay-bagay, kayo ho ikangay bubusala na tatakutin. Yun pong malayang bansa, yung pong demokrasyang bansa, mawawala ng saysay. Bagaman, ako ho, may mga salaman o tama man ang isang media
ay nararapat din naman kasing supilin dahil may mga media man hong nag-aabuso na rin. Nag-aabuso na rin sa kanilang kapangyarihan. At doon nga papasok yung binabanggit natin kanina, yung ECDC, Attack and Collect, Defense and Collect. Yung nagmamalinis at kisyo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Eh, sinasabi ko nga ho ang media sa aking pagkakaalam, ay yung pinakang-basic po niya, may 3 mukha ho ang industriya ho ng media. Number 1, ito nangyayari. Ito yung nangyayari. Aatakihin ka, babanatan ka ho, yung mga illegal mong ginagawa, yung mga anomalya mong ginagawa, babirahin ho kayo, sa likod niyan, may nagpapabira. Yan yung isang mukha ng media. May nagpapabira. Ang nagpapabira din ho niyan is, karamihan dyan, politiko, karamihan dyan, isang ahensya rin ng gobyerno. Bibirahin. Babayaran kayo. Or may isa namang mukha ng media, pupurihin ka ng pupurihin, yun na may bayad din. Walang pagkakaiba yun eh. O katulad na, binanggit ko na dito dati. O katulad ng Malacanang, yung PIA, Philippine Information Agency. O mayroon silang mga television radio station, mayroon silang mga radio station, may television, pag-ari ho ng estado yan. O panay pagpupuri lang ho sa gobyerno ang maririnig nyo dyan. Is parte ho yan ng mga paid program. Sa gobyerno mismo. Dito sa Oriental Mindoro, ganun din. Mayroong PIO, yung Provincial Information Office, mayroong Municipal Information Office. Mga media ho yan, mga media practitioners. Nagbabayad ho yan ng airtime para ho purihin ang purihin at mga development ang sasabihin. Isa ho yan sa mukha ng media. Dalawang mukha na binabanggit ko. 3 mukha ho ang sinasabi ko. Ang isang mukha ho ng media, yung parehas. Effort ng company ng radio station at nagbabatay sila sa Code of Ethics at sa batas ng industriya ho ng broadcast ng media. Opo. Mga street news, ano yung balita, kung sino ka, ilalabas namin yan. Komentaryo, pag-ari ho yan ng company program. So, yun yung 3 mukha. Kaya, yung mga nagtatampo dyan, anong mukha ang mayroon kayo? Saang mukha kayo naayon sa gusto nyo mangyari sa media platform? Kasi maging itong mga vlogger, hindi naman siguro majority. Yung mga vlogger dyan, kita naman ninyo, may mga vlogger dyan na one-sided. Ngayon, nahahati na. Makikita nyo yung, yun din. 3 mukha rin ang 3 mukha rin ho ang mayroon ho ang social media. Isang babanatan ka, dahil bayad, binayaran yung media ngayon, yung vlogger na yon, isang binayaran mo para purihin ka. Di ba? Bayaran ka, purihin ka, banatan ka. Yung isang mukha naman, yun yung mga creator. Tawag nila dyan ay media creator o social media creator. Yung mga ipinipicture yung mga lugar-lugar, may mga patiktok-tiktok, wala silang pakialam sa mundo kahit sila ay nakakabastos na, pakita-kita ho ng dibdib, pakita-kita ho ng singit, sayaw-sayaw, may mga kung ano-anong content. Kung ano-anong content. Opo. So ngayon, kung lilinisin yung ganyang estilo ho, ang makakagawa lang ho niyan mga kababayan kong Pilipino, ito pong internet, itong Facebook, o kaya itong YouTube. Opo. Pero yung sasabihin, kontrolado ng pamahalaan, kontrolado ho ng gobyerno, sa totoo lang, kung babasahin po ninyo may mga content, kung babasahin po ninyo, titingnan nyo may mga content, maiirita ka ho dun sa mga, sa bagay, may kalayaan ho tayo, kung ayaw nyong mapanood, wag ho ninyong panoorin, alis kayo. Ayaw nyong mapakinggan, alis ho kayo. Oo. Kanya lang, hindi naman doon, hindi naman po pwedeng, parang wala nang pakialam. Wala tayong pakialam sa mundo. Oo. Kung ganoon ho ang katuwiran natin mga kababayan kong Pilipino. Opo.
Kanya, tulad nga ho rito sa ating bansa, dito sa ating lalawigan. Opo. May mga ilang nagaganap, mga nangyayari ho sa ating syudad o sa ating lalawigan na kapuna-puna at hindi ho, majority ho, karamihan ho sa Mindoreño ay aayaw ng ganitong uri ho na sistema. Lalo na ho kung ang pag-uusapan ay pera ho ng mamamayan ang nasasayang. Kasi hindi lingid sa kaalaman ng mga Mindoreño, ng mga Pilipino o dito sa ating probinsya, may mga ginawa ang pamahalaan, ang local government, o panahon man yan ni Congressman Arnan, nung siya'y gobernador, panahon man yan ni Bart Marsigan, panahon ni RGB, panahon ni Umali, panahon ngayon ni Governor Bons Dolor. May mga ginawa yang mga yan na nagiging white elephant na lang ho. Nakatingga. Ginasusan ng gobyerno. Ako, ayaw kong mag-point out. Oo, kasi unfairness na sasabihin ko na yung ginawa ni Governor Bons sa ganyang lugar is nagsayang lang ng pera. Ayaw kong sabihin na si Boy Umali ganun. Ayaw kong sabihin na si Congressman Arnan. Opo. Ang bottom line dyan, kung sino ho yung nanunungkulan. Kung sino ho yung nanunungkulan. Kasi karamihan ho dyan, yun ang lagi kong sinasabi, yung sustainable, continuing the project, yung predictable. Isang halimbawa, yun pong ginastusan ng pamahalaan ng munisipyo ho, tukuyin na natin, dito ho sa Nauhan. Ano ho yung mga ginastusan ni Ginoong Attorney Mark Marcos Navarro, Mark Navarro Marcos, nung siya'y mayor pa. Diyan ho sa gawing kanan, kung kayo ho'y papunta sa Segunda Distrito, yan pong Korba, barangay, Pinagsabangan o Korba, kung tawagin ay Korba. Malapit ho dun sa dating detachment ho ng Philippine Army. Halos kaharap ho yan ng Orbeco, District Office. Ang laki-laki ho ng building dyan na ginastusan ho ng lokal na pamahalaan. Ngayon, bahigit ng isang taon, si Mayor Joel Tevez, si kagalang-galang Mayor Joel Tevez, wala pa tayong nalalaman kung aakupahin yung lugar na yan. Ano ang ilalagay? Ano man ang ilagay nyo dyan? At least makikita ng tao na functional yung perang ginasta dyan ng pamahalaan. Kasi, kuwan na yan parang basketball yan Sa basketball, iisa ang bola, ilan ang naglalaro. Diba? Maraming naglalaro. Isang puntos lang ang pinag-aawayan dyan. Diba? Ngayon, maraming umahawak ng bola. Ngayon, pag hawak mo na ang bola, nasa sayo na yan kung isushoot mo, or i-dribble mo, o ipapasa mo. Ganon din ho ang tinutukoy natin. Yung proyekto na yan ng pamahalaan, at kung yan may kulang-kulang o hindi functional, depende na yan sa nanunungkulan kung anong gagawin. Pero kung patuloy na nakatikangkang, so kawawa na naman ang mamamayang Pilipino, kawawa naman ang mamamayang Mindoreño. Opo. Naalala ko tuloy yung banat, hindi banat, isang pagpapaalala ni Jonard Acapulco, yung ating kumpare, na may radio program ho rito sa atin. At saka sa kabilang himpilan. Na yung mga hindi raw tapos na mga project ni Congressman Arnan, nung siya'y mayor pa, na ipinagpapatuloy ho ng pamahalaan ni Mayor Malu Murillo. May mga nagbabatuhan na diyang issue. Banatan na yan. Dinidipinsahan sa kampo ni Mayor Malo kung bakit nagkakaroon ng blessing. Si Congressman Arnan, sa kampo ni Congressman Arnan, may mga ganito ring sinasabi. Ang bottom line dyan ho, is pasalamat tayo dahil may nag-umpisa.
Kung hindi man natapos, yan ay isang bagay na kaya hindi natapos. Kunyari, ito, kay Congressman Arnan, nung siya ay mayor, may mga project siyang hindi natapos. Yan ay dahil sa limitasyon ng panahon. Kasi, tapos na ang eleksyon, natural, hindi na siya ang magtatapos nito. Ayon sa batas, hindi ka na. Pero, pasalamat tayo dahil naumpisahan. Hindi naman po pwede na election next year, may magandang plano ngayon ang gobyerno, o may magandang plano ngayon si Mayor Arnan, si Congressman Arnan, hindi ko na ito umpisahan dahil hindi ang timetable dito ng engineering ko is 3 years. Ay next year election na, hindi na ako. Ibig sabihin, hindi ko na ito itutuloy. Di ba? Hindi pwede. At least may naumpisahan. Sa kampo naman ni Mayor Malo Murillo, ibig bang sabihin dahil inumpisahan ni Congressman Arnan, ni Mayor Arnan, ang isang project, nasa kalagati, nasa 75% ang accomplishment, yung 25%, hindi ko na itutuloy dahil dalawang kadahilanan, dahil sa politika, o dahil walang pera ang gobyerno, nakatingga yung 75% na pera na hindi napapakinabangan. Di ba? So, kailangan itutuloy yan. Itutuloy yan. Kung sino man nanungkulan dyan, kailangan ituloy. Ngayon, gagawa natin ng issue. Iko-connect natin sa politika. Walang magandang mangyayari po, mga kababayan. Patuloy lang ho tayong pabalik-balik sa isang usapin na hindi naman ho nakakatulong sa mamamayang Mindoreño. Kung ang iniintindi nyo ng bawat isa, yun pong mga particulars na nakikita ng ating kababayan. Problema sa palengke, madilim na lansangan, di ba? Walang pakundangang pagsingil ng hindi makatarungang pamasahe po sa tricycle. Di ba? Pagtaas sa mga pangunahing bilihin sa palengke. Opo, marami hong mga dapat unahin ang kasalukuyang pamahalaan. Hindi lang sa lungsod ng Calapan. Sa bawat bayan, yung mga binabanggit ho sa inyo, yan po yung mga particulars na problema ng mamamayang Pilipino. Bueno, sabi nga ho natin, katulad din ng binabanggit ko, gustuhin man natin na pumalaot pa rin ho tayo sa ating palatuntunan, ay may timetable din ho tayo. May timetable din ho tayo na kailangan natin magpaalam, kailangan ho natin ikangay mag-imis-imis na muna dahil sa susunod hong oras ay mayroon din hong palatuntunan na gusto rin hong magbigay ng mga pahayag, impormasyon, o dapat ho ninyong malaman dito ho sa himpilang inyong pinakikinggan. Edman Sera po. Tayo hoy, ilang araw na lamang, araw po ngayon ng Huwebes, pagdating ho ng 24, araw ng linggo ho yan. 25, Pasko na ho. Kami po ay bumabati siyempre ng Merry Christmas, Happy New Year. Dalangin po namin na tayo po ay lahat ay mabiyayaan at magkasundo-sundo sa isang hadikain para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatunturang Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino.